pwede bang ginawa ni Saldico yung mga yon nang hindi alam ng former speaker? Yun ang pinakamalaking tanong. So, posible ba na hindi niya alam yung pinagagawa ni Saldico? Yun lang naman yung akin, no? Okay, ang pinail po namin ay isang criminal case po dahil sa paglabag ng Section 8A. Ang sinasabi po sa batas ay bawal po na isiwalat ng AMLAC kahit anong impormasyon na nalakap nila sa mga bangko. So 2021 po, yung batas na yan, pinatupad po ng Kongreso, di ba? Sila po yung nag-udyok na ilabas. Di ba? Sila yung nag-motion, sila yung nag-second demotion, at pinirmahan yung sampina. So bakit meron pa tayong ganito na mga nangyayari na sinasampina pa yung mga tax returns, sinasampina pa yung mga bank transactions prior to 2022, a period of around 16 years. Di ba? Hindi ba phishing yun? Dadagan ang Dito News Update. Welcome back again dito ho sa ating unting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update mga kabalitaan. Ayun po may papakita ho tayong survey. Ito po yung survey na ito ay mula ho sa Okta Research. No? Pre-election voter preference for the 2028 presidential elections. Survey nito March 2026. So head-to-head, VP Duterte versus Mayor Robredo. Kung ang eleksyon ng Mayo 2028 ay isasagawa ngayon, sino ang inyong iboboto para sa pagka-presidente? If the May 2028 elections were held today, who will you vote for as president? So ito po lumabas, Sara Duterte 46% po nangunguna at medyo munti ka na hong nangalahati naman ho. Itong si Leni Robredo mga kabalitan. With 19% still undecided, a notable segment of voters remains open heading into the 2028 presidential race. So tapos sasabihin na naman ho nito na binayaran ho yung Okta Research para naman i-maintain yung kalamangan ni VP Sara Duterte mga kabalitaan. Ganun ho yung mga naratibo ho ng sa mga resulta ho ng survey kung si Sara ay lumamang ho dito mga kabalitaan. Anyways, yan po ay patikim na ho lamang sa ating usapin ho ngayon dahil kung matatandaan nyo po ito mga kabalitaan, yung pasabog ni Tambuaya dahil sa kanyang galit at inis kay Bonjing Rimulya na idinamay na ho dito yung ehekutibo, si Saldico, Chis Escudero ni Tambuaya na sila umano ang dapat sisihin na wag ho siyang gamiting scapegoat mga kabalitaan. So ngayon, sinasabi niya ho rito at talagang pinatutunayan niya na meron ho talagang nakawan ho. So given na po yan mga kabalitaan at idinamay niya po rito si Toby Tiangco. Ngayon po mga kabalitaan nagsalita si Toby Tiangco at mas lalo hong diniin ho ito si Tambuaya na imposibleng wala ho siyang kinalaman dahil siya po ang Speaker of the House during the time na lagana pa ho ang nakawan sa ating pera mula ho sa kaban ng ating gobyerno. Ito po, panoorin natin mga kabalitaan ang sagot ni Representative Toby Tiangco or ni Congressman Toby Tiangco mga kabalitaan sa usaping korupsyon sa pasabog ni Tambuaya. Bumuelta naman si Navotas Representative Toby Tiangco kay dating House Speaker Martin Romualdez matapos questionin ang kanyang kredibilidad sa inilabas nitong video message. At kaugnay po yan, makakausap natin si Congressman Tiangco. Good afternoon po sa inyo, Congressman. Maraming salamat sa pagtanggap ng aming tawag. Yes, Ruth. Magandang hapon po. Kung ito pong sabi ni dating House Speaker na binanggit kayo na dahil dito sa flood control anomaly sa pagsilip doon sa budget pero kayo daw po kasi ay dating Vice Chair ng Committee on Appropriations, so nung nagkaroon ng deliberasyon sa mga komite sa plenaryo, bakit daw hindi nyo binring up kung meron bang irregularidad? Okay, number one, ako ay isa sa 56 na Vice Chairs ng Committee on Appropriations. 143 members kami, isang chairman na si Saldico, isang senior vice chair, 56 vice chairman at mga membro. So ang tanging trabaho namin is number one is i-depensa yung departamento na naka-assign sa amin. Number one po yun. Number two, kung titignan nyo po, panoorin nyo po yung mga video ng budget deliberations at kahit basahin nyo po in transcript, wala pong tiga majority ang nakapagtanong noong 2025 budget. Kung titignan nyo yun,
lahat na nag-interpolate noon ay puro tiga minority, no? Hindi ko alam kung may isang nakalusot, maybe one, pero kasi sinabihan kami noon na ang membro ng majority hindi pwede magtanong sa budget, no? And ang pinakamahalaga dito, Ruth, is this, no? Alam niyo, pagkatapos namin mag-deliberate nun sa budget, inaaprubahan niya ng plenaryo on second reading. Lahat kami doon, boboto kami on second reading. Pero ang nakagawian noon, nung 19th Congress, na inireklamo ko, kaya hindi na tinuloy sa 20th Congress, is yung merong small committee na binibigyan ng authority na amendahan yung inapprove namin on second reading. Ang small committee na to ay 4 na tao at hindi po ako kasama dyan. So ang mangyayari dyan is aaprubahan ng plenaryo sa ikalawang pagbasa and then bibigyan ng authority yung small committee na gumawa ng amendments. At pagbalik namin, magto-third reading, sa third reading hindi ka na pwede magtanong, no? Ang boto doon is yes or no na lang, wala ng amendments, no? Pero yung sinasabi na kalokohan ay nangyayari doon sa pagbenta ng mga insertions. Basically, ang insertion hindi naman masama per se. Kaya lang yung insertions dito is because binibenta nga. Di ba, hindi ako lang yung una nagsabi niyan, pero sinabi rin niya ni Engineer Alcantara, sinabi rin niya ni Yusek Bernardo na binibenta ni Saldico yung mga insertions. At ang unang pagkakataon na mangyari yung pagbenta ng insertions ay doon sa small committee. Small committee na walang committee report at walang minutes ng meeting. Ngayon, ang tanong dyan is, pwede bang ginawa ni Saldico yung mga yon nang hindi alam ng former speaker? Yun ang pinakamalaking tanong. Kasi sinasabi niya, yung corruption daw is doon sa implementation. Hindi po totoo yun. Kasi pagbenta pa lang ng proyekto, pag ang proyekto ay may bumili at nailagay na doon sa budget, binabayaran na agad yun eh. So hindi totoong nagsisimula yung corruption doon sa implementation. Dito nga hindi pa nabibid. Binibenta na yung proyekto at binabayaran na yun. So yung explanation nyo, no, sa punto nyo po noon, no, nung deliberate itong 2025 budget, wala po kayong pagkakataon na, binanggit nyo, hindi pwedeng magtanong, I think, kasi dapat parang may sinabi nyo na parang may mensahe na kailangan siguro sumunod na lang, ano, at wala nang question doon sa budget. At naalala ko nga, ni-reveal nyo po itong small committee, ano, kaya ngayon parang mas transparent na itong process. Pero ngayon, diretsuhin ko na lang kayo, ano po ba ang mensahe nyo? Kasi sinasabi nyo na imposibleng hindi alam ng dating House Speaker ito, no? Anong mensahe nyo ngayon kaya Romualdez? Tinatanong ko siya, pwede posible ba na hindi niya alam yung pinagagagawa ni Saldico, di ba? Kasi sabi nga ni Saldico, everyday magkausap sila ni former Speaker Martin Romualdez. So posible ba na hindi niya alam yung pinagagawa ni Saldico? Yun lang naman yung akin, no? At hindi totoo yung sinasabi na yung corruption ay dahil doon sa implementation sa executive branch. Ulitin ko, yung bentahan ng proyekto, nangyayari pa lang yan doon sa budget deliberation sa House. Hindi pa yan umaabot sa executive branch. Pag napasok yung proyekto mo, magbabayad ka na. So doon nagsisimula yung corruption. Hindi siya nagsisimula doon sa implementation. Hindi nga siya nagsisimula doon sa bidding eh. So yun sana ang sagutin ni Tambuaya, yung bintahan ho ng mga proyekto, lalo na dyan sa Department of Public Works and Highways, mga kabalitaan. Ang sinasabi niya lamang ho sa kanyang statement ay may involvement daw itong si Toby Tiangco dahil iwan ko lang kung dahil miyembro yata to dati sa majority, mga kabalitaan, pero yung mga kumakalat na mga impormasyon lalo na sa pagdinig ho dyan sa Blue Ribbon Committee na nagkakaroon ho ng bintahan ng mga proyekto, hindi pa nga nangyari ginawa itong bidding, wala na. May mga kinukontrata na ho sila na ito yung makukuha mo, bigyan mo ako ng porsyento, ganito ganon. Kahit hindi mo distrito, ay makakakuha ka ng pera dahil nga binibenta. Ang problema nga lang, itong si Tambuaya ay iwas pusoy pa rin ho. Mas lalo ho siyang naging katawa-tawa sa kanya mga sinasabi na siya daw ay walang kinalaman. Kung para maging credible ho itong taong to,
Kung matalino ho ito, yung mga pagdinig na mga lumalabas ay dapat doon pa lang ay pinabulaanan niya na, hindi yung ngayon lang siya lumabas tapos yung mga sinasabi niya ho rito ay paghuhugas kamay lamang ho mga kabitan na hindi man lang sinagot yung mga akusasyon ho sa bintahan ng mga proyekto. Meron na hong proyektong nakukuha ho kahit hindi pa ho lumalabas yung budget. Yun ang pinakamalaking katangahan dito ni Tambuaya. Mas lalo tuloy na nadidiino siya sa pagpapaliwanag dito ni Congressman Toby Tiangco na imposible na siya ay walang kinalaman mga kabalitaan. Lipat muna tayo sa usapin mga kabalitaan dahil nga po nitong lumabas so itong si Tambuaya ay doon ho lumabas din yung imbitasyon sa pagpapasabina ho ng AMLAC, itong si Trililing at sino-sino pa dyan, yung BIR at kung ano-ano pa na para bagang lutong Macau na ho ang kanilang pagsasabina. Kumbaga may kinukumpas or may sinusundan na hong guidelines. Ika nga, sabi pa dito ni Kimbo na stick lang ho tayo sa plano. So may plano talaga. Parang ganun hong nangyari dyan sa AMLAC. Now, inilabas ho nila yung bank transaction history ho. Lalo na itong si Manscarpio, Attorney Manscarpio na isang pribadong individual at maliban kay Sara Duterte na isang vice presidente ho, ay inilabas ho nila na walang pahintulot. Ngayon, nagsampaw ng kaso. Ewan ko lang kung hindi ba sila matatakot at manginginigo sa kasong isinampa ni Attorney Manscarpio mga kabalitan laban ho sa mga animal na ito mga kabalitaan. Hey! Excuse mo na, sir. Excuse mo na. Excuse mo na. Hoy, mic. So nakikita natin yung paliwanag dito sa kampo ni Attorney Manscarpio. Ito yata yung kanyang legal counsel mga kabalitan. At napakahalaga ho na mapanood nyo ito mga kabalitan at mapapakinggan kung ano yung kanilang kasong isinampa at kung bakit ito sila nagsampa ng kaso upang malinawagan ho ang lahat at mabigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag din ang kampo ni Attorney Manscarpio mga kabalitaan. Ito, panoorin at pakikinggan ho natin mga kabalitaan. Isa lang. Yan. Para makunan lahat. Para sabay-sabay na lahat, ha? Okay, tama. Dali. Actually, si Manscarpio mga kabalitan, hindi ho sanay sa mga ganitong crowd na talagang dudumugin ho kayo ng media para for an interview. So hindi ho sanay ito mga kabalitan at pribadong individual to itong si Manscarpio. Yan. Okay? Baba pa ng konti. O, yan. Gulo talaga ng media. No? Sige. Okay. Mga Karen din. Good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Nandito po kayo. Yung mga questions po ninyo, kay Attorney Danao na lang po siya na lang po sasagot. Maraming salamat and God bless us all. Thank you po. Ilan po kayo nag-file, sir? Okay. So, sige, unang tanong. Okay, ang pinahal po namin ay isang criminal case po dahil sa paglabag ng Section 8A, RA 9160 na naamendihan ng RA 11521. Ang sinasabi po sa batas ay bawal po na isiwalat ng AMLAC kahit anong informasyon na nalakap nila sa mga bangko. So yun po yung sinasandigan namin, yung Section 8A po ng RA 9160. Sir, sa mga they have the power daw ang Congress sa subpoena power. Teka lang. So, kung babasahin po natin yung batas na yon, na-amendahan siya noong 2021, RA 11521. Inamendahan ng RA 9160. So, 2021 po, yung batas na yan, pinatupad po ng Kongreso, di ba? So, ang batas, bago maging batas, pinag-uusapan, di ba, sa House, sa Senado. So kung meron silang gustong exception doon sa batas na yon, dapat nilagay nila. Ang Section 8A po ay malinaw. Nasabi ron, the AMLAC and its secretariat shall not in any way disclose any information in any manner. So anong ibig sabihin ng in any manner? Sa kahit na anong pamaraan, hindi pwedeng maglabas ng informasyon ang AMLAC. So kung gusto nilang may exception doon, dapat Kongreso mismo nagsabi na except number A, except number 2. Wala eh. Basahin po natin Section 8A at ang buong AMLA na batas, wala pong exception. Attorney, bakit kasama sa mga sinampahan ng reklamo yung mga kongresista mula sa Liberal at Bayan? Would
Hindi naman dahil sa liberal or bayan sila. Dahil kung makikita po natin ang nangyari sa Kongreso, sa House Committee on Justice, sila po yung nag-udyok na ilabas. Di ba? Sila yung nag-motion, sila yung nag-second motion, at pinirmahan yung sabpina. Na dahil dun sa pinirmahan ng sabpina, nilabas naman ng AMLAC. So yun po yung kaso namin. Kung sino man po ang lahat nung may kinalaman sa paglalabas ng mga informasyon daw tungkol daw sa mga bank transaction na ito, ay dapat managot. Yun na naman ang sinasabi ng aming kliyente sa Atty. Carpio. Kung ano sinasabi sa batas, dapat sundin natin. Kung nilabag mo, ano gagawin mo pag nilabag? Di ba? Kasuhan ng kaso. Ito na po yun. Sir, so what naging reaction? Sabi daw ni Senator Laila. Tera. Ano po yun? Do you maintain na wala pong wrongdoing doon sa 6.7 billion daw sa account po nila Sir Manasseh? Ay, ang kaso namin na sinampa rito, hindi po ang issue ron yung totoo o hindi. Di ba? Ang sinampa namin kaso, tama ba na ginawa ng AMLAC na magpalabas daw ng mga transaction reports? Di ba? Ngayon, kung sinasabing totoo o hindi po dito sa fiscal na dapat nasagutin yon. Siguro baka dapat sa impeachment court. Di ba? Hindi naman po parte ng impeachment si Atty. Carpio. Pinipilit po siya na Tama. madawit sa impeachment na pribadong individual. Any design, any color, on any material. You don't get that with other transfers. The whole process is super easy. From Pwede ka nang gumawa ng labag sa batas. Pwede ka nang gumawa ng illegal. Di ba? Para saan pa ang mga batas natin na pinasa ng Kongreso mismo kung hindi natin tutuparin, kung hindi natin susundin. Di ba? Di ba parang awkward, di ba? Mambabatas ka, pero hindi mo sinusunod ang batas. Confirmation ba sir dun sa billions of pesos na nalaman ng bank account? Ang problema kasi hindi naman kami binigyan ng kopya nung sinasabi ng AMLAC. Kayo ba binigyan? Nakita nyo ba yung mga galing sa bangko na reports? Diba? Kasi kung kami magkokomento, dapat makita namin kung ano ba yung sinasabi ng bangko. Hindi yung sinasabi lang ng AMLAC. Diba? Kasi parang sinasabi nito ganito. Parang mahirap yata mag-comment sa isang bagay na hindi mo naman ikaw mismo nakita. Diba? Pero pag nakita namin yan, sa tamang panahon, tamang paraan, aming sasagutin. Sir, walang consent. Walang consent. Walang consent. In fact, sumulat pa nga kami sa AMLAC April 16 bago maglabas ng sabpina na sinasabi namin, AMLAC, bawal yan ang sinasabing magpalabas ka ng impormasyon. So nagparating kami sa AMLAC na binabalaan sila. Pero ganun pa rin, walang nangyari. Sir, reaction lang, sabi ni Senator Laila De Lima, hindi daw covered ng prohibitions ng bank secrecy law ang impeachment. Kasi ang bank secrecy law, di ba, RA 1405. 1955 pa yan na batas. May exceptions nga doon, sinasabi niya, di ba? Pero itong sinasabi naming batas na kanilang nilabag, 2021 na batas. Amending? Hindi. Bagong batas to ng AMLA. Itong batas na to, ang nag-create sa AMLA. So, dahil nga meron silang maraming kapangyarihan, minabuti ng Kongreso na bigyan din ng limitasyon. Diba? Kasi sabi nga sa Spider-Man, diba? With great powers comes great responsibility. Diba? So, kung meron kang ganung power, meron din mga limitasyon ng Kongreso. At ang limitasyon na yon, ang AMLA, hindi sila pwedeng basta-basta lang magpalabas ng mga informasyon. So, in any manner nga, basa yung Section 8A. So sir, kahit mag-proceed ito sa Senado na tatayong impeachment court, you're saying na hindi rin to allowed na ilabas yung mga bank transactions and bank records ng Vice at ni Sir Carpio? Hindi, ang sinasabi namin, yung AMLA, bawal maglabas ang AMLA ng kahit anong informasyon. Ngayon, kung gusto lang usisain yung mga bank reports, bank information, meron namang paraan sa batas. Diba? Pero ang sinasabi namin, yung AMLA mismo, hindi pwede maglabas ng kahit anumang informasyon na nakuha nila galing sa mga bangko. Ngayon, nasa batas naman kung paano legal na paraan para kumuha ng bank information. Nasa batas din naman yon. Pero ang sinasabi lang namin, AMLA mismo, ang Kongreso mismo nagsasabi, bawal ka AMLA. Bawal ka maglabas ng kahit anong informasyon. Sir, for the record po, hindi po tayo maglalabas din ng yung AMLA report sa Senate na sa impeachment court. Hindi naman kami pwede maglabas Kasi ang AMLA, siya ang dapat na maglabas ng informasyon. Diba? Ang AMLA kasi, kung titignan yung batas, ang AMLA ay ginawa para sa money laundering. Diba? Para siya mag-imbestiga
ng mga money laundering acts. Ngayon, hindi mo po pwede namang gawin na wala ka namang money laundering na fina-file tapos magsisiwalat ka ng mga informasyon. Yun ang pinapahintulot na ayaw ng batas. Na sinasabi ng batas, bawal yan, pwede ka makulong 8 years. Okay? Kaya kung susundin natin ng batas, wala sanang problema. Wala sana to eh. Di ba? Kumuha sila ng back inquiry order. Nasa batas naman yan. Pwede sila mag-apply sa CA. Di ba? E di, kung sundin natin ang batas, wala namang maagrabyado. Sir, is it correct to say na you neither admit nor deny the financial disclosures dun sa na nilabas ng AMLAC during the impeachment? Kaya una-una, sinasabi ko nga, paano namin madi-deny o ma-admit yung mga sinasabing transaction kung hindi naman kami binigyan ng kopya ng AMLAC at hindi naman namin kami binibigyan ng kopya ng mga reports kung saan galing ang summary ng AMLAC. Pero in my sa pag-uusap namin ni Atty. Carpio, he vehemently denies having 6 billion ba yun o 3 billion? He vehemently denies that. Pero sir, wouldn't it be prudent for the Vice President and her camp as well, including you if possible, to answer those charges in the House impeachment hearing? Ayokong pangunahan ng mga abogado ni VP Sara, no? Kasi meron siyang sariling abogado. Pero sa parte ni Atty. Carpio, dahil nga pribadong individual naman siya, napilit na sinasama sa impeachment, eh hindi kami po parte ng impeachment proceeding. Diba? Hindi namin kailangan na sagutin ang mga sinasabi nila Attorney De Lima, sila Congressman Luistro, di ba? Kasi hindi naman kami parte ng impeachment proceeding eh. Kaya kami nagtataka, bakit pilit na sinasama kami sa impeachment proceeding, di ba? 2006 hanggang 2025. Di ba? Yun ang covered ng subpoena. Di ba? Hindi naman siya politiko, si Atty. Carpio. Di ba? So kayo kung nasa lugar niya, kayo na simpleng tao lang, di ba? Bigla na lang lumabas ang kaluluwa nyo, di ba? Since birth, hindi ba kayo aalma? Kasi may batas naman na bawal. Pero sir, yung allegation na tumanggap ang pamilya ng bisin ng pera mula kay Samuel Uy, alam ba yon ni Atty. Carpio? Does he have a knowledge kung may mga ganong pagpasok ng pera, ng deposits? Unang-una, sinasabi ko nga, I think Atty. Carpio will not be in a position to answer those questions. Kasi nga, hindi naman siya parte ng impeachment proceeding at unang-una, sinasabi, transaction yun ni VP Sara, allegedly. Diba? So I think the lawyers of VP Sara can adequately answer that. And I think they have, no? They have denied it through Attorney Michael Powa. I think na-monitor yun naman yun, yung mga statements ni Attorney Mike Powa at yung mga abogado nila sa kay Fortune Narbasa. Sir, ano yun? Si VP Sara lang ang may hawak ng bank accounts na yun. Walang ginagalaw doon si Atty. Carpio. Yung nga, hindi nga rin namin masabi nga kasi una-una sabi ko nga, maraming mga accounts, iba-iba naman ang accounts, di ba? Lahat naman siguro tayo iba-ibang accounts, hindi lang isa. So, hanggat sinasabi ng AMLAC na mabigyan kami ng kopya kung saan nanggaling ang mga sinasabi nilang mga summary of transactions, di ba? Mahirap mag-speculate, di ba? Hindi pwede mag-speculate sa isang bagay na hindi mo naman alam kung ano talaga yung specific transaction na sinasabi nila. Sir, let's... I think that should be properly addressed by the lawyers of VP Sara, no? Sir, last hearing, pinaspone ng mga lawmakers yung pagbukas ng BIR records of Atty. Carpio and Vice President Sara Duterte. And I understand Atty. Carpio's another petition questioning that move. I mean, yung pagsubscribe. Yung sa BIR? Yes po. Ngayong April 29, pagdedesisyonan daw kung bubuksan o hindi. Ano po yung comment natin dun sa... Well, unang-una, sumagot ng OSG dun sa petisyon na sinampa namin sa RTC para pigilin, no, yung paglabas ng mga annual tax returns na yon, no. At ang nangyari na monitor din namin na sinelyuhan naman, no, ng BIR Commissioner. Ngayon, kung alam mo na may kaso, di ba? At alam na nila na may kaso, hindi ba dapat parang antayin muna ang desisyon ng korte, di ba? Kasi judicial courtesy yan, di ba? Alam mo na magdidesisyon ng korte, bakit mo pangungunahan? Diba? Nasa sa kanila yun kung anong gagawin nila. But may initial resolution ng TRO, denying ang TRO dahil nga daw moot, di ba? Pero sabi namin, nag-motion for reconsideration kami kasi hindi pwedeng moot kasi nga sinelyuhan naman eh. So ang broader issue dito, pwede bang gamitin, no,
ng House Committee on Justice ang tax returns. Diba? Pwede ba lang gamitin nang walang consent ng mga taxpayers? Sir, should the lawmakers decide to open the box sa Wednesday, is this another para opportunity for the camp of Attorney Carpio to challenge again that move sa court if ever lang buksan nila yung BIR records? Kung mangyayari na yun, then we will just have to inform the court, no? Kasi may kaso na yan. We'll just inform the court na itong ginawa nila and then let the court decide if whether or not that action of the supposed future action of the House Committee on Justice is constitutive of contempt or not, no? Sir, sinabi ko ni Congressman Joel Suman na yung ginagawa ko nilang hearings, including sa pagbukas ng mga salin and bank records ng Vice President and her family, ay hindi po siya fishing expedition. Do you still maintain, or does your camp still maintain, that what the House is doing is already, can be considered as a fishing expedition or not? Well, I don't want to comment on the side of VP Sara as the subject of the impeachment. But as for Attorney Mans, siyempre sa amin fishing expedition, di ba? Di ba ang posisyon lang naman ng impeachable officer as Vice President 2022 to 2025, di ba? Pero kung makikita niyo yung tax returns na gusto lang buksan 2006, di ba? Tapos itong gusto lang bank reports 2006 din. So 2006 to 2021, hindi ba fishing expedition 'yon na hindi naman unang-una, hindi naman covered ng term ni BP Sara. Pangalawa, si Attorney Carpio, hindi naman siya politiko. Bakit kailangan mo pang usisahin ng tax returns niya at saka kanyang mga bank transactions, di ba? It's a fishing expedition precisely because of the all-encompassing and malawak na gusto lang informasyon, di ba? Kung sabi nga nila, sufficient in form and substance na yung complaint, bakit ka pa kailangan kumuha ng ebidensya, di ba? Sabi na, okay na yung complaint. Tama na sa form, tama sa substance. Di ba? So bakit meron pa tayong ganito na mga nangyayari na sinasabi na pa yung mga tax returns, sinasabi na pa yung mga bank transactions prior to 2022. Ha? From 2006 to 2022. So a period of around 16 years. Di ba? Hindi ba phishing yon? Kayo sumagot. Di ba? Okay? Alright, so sa tingin ko dito mga kabitan, itong pagpapaliwanag ng abogadong ito, may kalalagyan ho talaga itong si sino ba yun? Si Luistro, itong si Oki Kakuki, ayon pa ni Attorney Topacio na napakalaki yung mukha ho daw nito mga kabitan, parang baboy. At tatawa ko parang baboy. Oh. Kasi yung ilong niya parang, ako hindi naman ako matangos yung ilong ko, pero yung ilong niya, ewan ko lang, talagang malaki pa yung buta sa ilong ko Anyway, balik ko tayo sa usapin mga kabalitaan. So, doon daw ako dito, may kalalagyan ho. Unang-una po mga kabalitaan, yung sinasabi ho natin dito na isa ho pribadong individual, itong si Attorney Mans Carpio. Although asawa ho siya nating Pangulong Pangulo, pero bakit po ba siya dinamay at wala hong consent? Yung pagbubukas ho ng bank transaction history nito, sa sariling bangko nito hindi yung bangko ni Sara Duterte. At dito natin titignan kung ano magiging mangyayari ho. Ito ba'y kakatigan ng ating batas, ng ating mga hurado ho. Dahil nga po ay para sa akin naman ay wala ho itong karapatan. Itong mga animal na mga nasa kangaroo court mga kabitan or kangaroo committee, dahil nga po mga kabitan ay alam naman ho natin talaga ito ay job demolition or demolition job mga kabalitaan at fishing expedition. Ba't po ba isinama yung transaction noong 2005 yata yun o 2006? Kailan nga po, tama rin po kung kailan ba naging presidente or vice-presidente itong si VP Sara, di ba? Para after na yata ng termino ng kanyang ama, 2022 mga kabalitaan. Sa panahon na iyon, sa taon na iyon, nagsimula kung saan naging second or vice president si Sara, doon sana nila sinimulan yung pagkalap ng mga ebidensya. Ngayon parang sumobra ho sila, yung kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanila ay inabuso ho mga kabaitaan dahil nga po sa layunin na hindi na ho mabibigyan ng pwesto sa Malacanang kung sino man sa mga Duterte mga kabalitaan. Ang problema nga lang din nila,
kahit anong gagawin ho nilang paninira kay Sara Duterte, mas lalo hong lumalakas mas lalong tumitibay, mas lalong madiin yung galit ho ng mga taga-suporta ni Sara Duterte na majority sa ating mga kababayang Pilipino, lalo na ho yung mga OFW, ay minamahal yung mga Duterte, sinusuportahan yung mga Duterte, mga kabalitaan. Mag-iintay ho tayo dahil alam na muna natin na ika nga sa isang movie, yung bida ay laging magpapabugbog po yan. Pero sa bandang huli, siya pa rin ho yung tatayo na manalo ho sa labang ito, mga kabalitaan. At alam ho natin yung katotohanan ay panig ho natin tayong mga taga-suporta ni Inday Sara Duterte, ni Tatay Digong Duterte, mga kabalitaan. Kaya wag lang po tayo mawala ng pag-asa at wag ho kayo magpapaniwala sa mga patutsada, sa mga drama-dramahan ho dyan sa Kongreso. Dahil ginagawa ho nila yan para kayo ay linlangin, para naman kayo ay utuin, mga kabalitaan, lalo na itong si Trililing na mga bobo lang at tanga yung mga naniniwala sa Kangaroo Court or Kangaroo Committee at kay Trillanes, lalo na sa administrasyong bobo mga kabalitaan. Kaya kita-kitso tayo sa ating pagbabalik para ho sa mga kabalitaan sa karagdagan pang mga impormasyon. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, huwag kalimutan po, share niyo po agad ito. And then of course, paliguan na maraming likes at follow, like, and share, mga kabalitaan sa Facebook. Then subscribe na rin ho kayo sa ating munting bahay and then pindutin ang notification bell. Huwag kalimutan po ang Danagan Balita, buong balita, mga komentaryo mula Tico. To God be the glory, Mama Chup Chup. Peace out.